Chika, please wag tayong maniniwala. Kaya kanina nga, di ba, si Meme Vice Ganda, ganun na lang kung ipagtanggol niya si Kimi. Kasi si Kimi hindi siya sumasagot, hindi niya pinapatulan yung mga ganyan eh. Sinasarili niya yung sakit, mga kachika. Kung siya ay frustrated, kung siya ay, alam niyo yun, depressed, sinasarili niya yan. Kana sobrang bait ni Kimi, kaya inaabuso na siya karamihan nitong mga bashers niya. Actually, yung pahabol nga ni Paolo Machika, may sinabi sa dyan, na short clip lang, na yung love daw talaga is a universal language. Tipong kahit iba-iba yung lengguwahe nating lahat, mga kachika, basta yung ipinapakita sa eksena, ipinapakita sa pelikula, ay pagmamahal. Magandang araw mga chika, ngayon po ulit kayo ni Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. So let's have some quick info update ngayong Huwebes mga chika, pero uunahan ko na kayo. Medyo nakakainit talaga to ng ulo. So mga chika, I think everyone is well aware na dito sa kumakalat na fake news kung saan isang netizen mga chika, and definitely for me, this is a basher. Okay? Ang nagkakalat ng chismis na ang ating Chinita Princess daw ay tinitira ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa mga hindi pa aware or nakakabasa dito sa post na ito ng basher ni Kimi, ito yung sinabi niya. Kapapanood ko lang ng Showtime, sabi ni Kim Chu, deserve daw makulong si Tatay Digong. Isipin mo, 30 million sumusuporta kay Tatay Digong. Siguro naman iba dyan fans mo. Tingnan mo mga kachika kung gaano ka blunt and gaano ka bastos etong sinabi ng basher na ito. Diba? Ngayon yung tinutukoy niya dyan na sinabi daw ni Kimi na deserve, diba, makulong ni Tatay Digong, ay yung linya ni Kimi nung sila ay nasa panimulang bahagi ng It's Showtime yesterday. Okay? So yung sinabi doon ni Kimi mga kachika, nasa script yan. Okay? Nasa espiel yan na binabasa nila everyday. Nagkataon lang na kay Kimi napunta yung linya na deserve, tapos itong netizen na ito na walang magawa sa buhay ay binigyan kaagad ng masamang kahulugan. At worse mga kachika, nagkalat pa ng fake news sa internet. Ngayon mga kachika, itataya ko ang buhay ko. Okay, buhay na ni Chika Patrol yan. Kimi has no malicious intent nung sinabi niya yung word na deserve. Walang kinalaban yan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kachika. Actually dun sa mga hindi nakakabasa or hindi alam yung exact line na yan na sinabi ni Kimi, eto yon mga kachika. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin, deserve ninyong rumesbak sa buhay tulad ng ating grand backers na deserve mahangaan sa kanilang giting at tapak. So yan mga kachika yung sinabi ni Kimi yesterday sa episode nila sa It's Showtime. So binasa niya lang yan mga kachika doon sa spiel nila. Diba, ang gumawa niyan yung mga production staff sa likod ng camera, diba, yung mga scriptwriters. Walang kinalaman diyan si Kimi dahil siya ay nagbasa lang at nagkataon lang mga kachika na sa kanya napunta yung linya na yun. Diba, kilala natin si Kimi. Ano bang pakialam niyan sa politiko? Sa politika, di ba? Walang pakialam yan mga kachika. Siya na nga yung nagsabi, sobrang busy niya sa madaming bagay. Actually mga kachika, nung nabasa ni Kimi or maybe nung nakarating kay Kimi, etong fake news na ito, etong direktang tirada sa kanya ng basher na ito, nag-post kaagad siya sa kanyang Twitter account. At ang sinabi niya mga kachika, hoy, kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin na spiels. Kayo talaga, good vibes lang tayo, spread kindness and good vibes. O di ba mga kachika? So sa kanya na mismo nanggaling yan. Actually, Kimi doesn't need to defend herself anymore dahil wala naman siya talagang ginawang masama eh. Di ba? Madalas kasi mga kachika, etong mga tao na to, particularly yung mga bashers na yan, wala lang magawa sa buhay yan eh. Ngayon, ang objective nila, di ba, kagaya nung sinabi ko sa mga previous contents ko, ang objective nila kapag nakikita nila si Kimi na umaangat, or siguro ngayon, di ba, at this exact point in time, yung Kim Pao nasa peak, di ba, nung kanilang career, di ba, may upcoming movie sila. Ngayon, wala silang magawa mga kachika para ma-bring down ang Kim Pao, kaya ang gagawin nila
gagawa sila ng mga malisyosong fake news, mga paninira, mga tirada, mga hindi makatotohanang balita. Diba? Yan lang mga kachika yung way nila dahil hindi nila kayang tapatan eh. Diba? Actually, meron pang ang post si Kimi mga kachika, no, na related dyan sa fake news na yan. At yung sinabi niya mga kachika, eto, hala, nakakaloka. Ba't ako nasali dyan? Like O to the M to the G. Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, wag nyo ako isali sa ganyan. Parang awa nyo na, ang gulo na po ng mundong ibabaw. Wag na tayo dumagdag. Diyos ko na lang talaga. Mga kachika, dyan sa sinabi na yan ni Kimi, she's hurt. Diba? Kilala natin yan, very kalog, very joyful, very blissful, masiyahin siya. Pero she's so fragile. Diba? Sensitive si Kimi mga kachika, lalo na pagdating sa pambababash. Okay, kaya yung ginawa na yan sa kanya, parang in some way, siguro hindi natin nakikita sa harap ng camera, pero maybe kapag siya lang mag-isa sa kwarto niya or siya lang mag-isa sa bahay, umiiyak yan. Diba? Kasi isipin nyo mga kachika, ang objective niya sa It's Showtime, pasayahin tayo. Diba? Tapos out of the sudden, etong mga bashers na walang magawa sa buhay, magta-type lang ng kung ano-anong mga walang kwentang balita, sisiraan nila si Kimi. Diba? Isipin nyo kahit libo-libo minsan mga kachika, yung good deeds na nagawa ng isang tao, isang pagkakamali lang yan, pwede ka agad masira yung reputasyon nila eh. Siyempre mga kachika, di ba? It took her 15 years, di ba, Kimi, to build her profile, to build kung ano yung meron siya ngayon. Tapos etong mga random na tao, 15 seconds lang magta-type, sisirain ka agad nila. Kaya nga kanina rin mga kachika sa It's Showtime, hindi nagsalita si Kimi about sa fake news na yan. Pero pinagtanggol siya ni Meme Vice Ganda. Diba? Sinabi ni Meme Vice Ganda dyan mga kachika na wag nga daw tayo basta-basta maniniwala sa mga fake news na kumakalat. Wag tayo basta share ng share. I-validate muna natin yung source, diba? Nung balitang yun, kung totoo ba yun or invento lang yun. Diba? Tapos kung maniniwala man daw tayo sa mga post, diba? Sa mga balita, iyon kapag galing lang daw doon sa mismong profile ng mga artista. Diba? Sa profile nila. Ngayon kung si Kimi mismo yung nag-post noon sa kanyang Instagram account, Twitter account, or Facebook account, doon tayo maniniwala. Pero kapag ka-account yan ng ibang tao, ng mga kung sino-sino lang dyan, mga chika, please wag tayong maniniwala. Kaya kanina nga, diba, si Meme Vice Ganda, ganun na lang kung ipagtanggol niya si Kimi. Kasi si Kimi hindi siya sumasagot, hindi niya pinapatulan yung mga ganyan eh. Sinasarili niya yung sakit. Mga kachika, kung siya ay frustrated, kung siya ay, alam niyo yun, depressed, sinasarili niya yan. Kaya nga diba tayo rito sa Chika Patrol, most of the time tayo yung nagbo-voice out to defend Kimi. Diba? Kasi yan yung mga bagay mga kachika na sobrang bait ni Kimi, kaya inaabuso na siya karamihan nitong mga bashers niya. Okay? Kaya sana good vibes lang, diba? Huwag tayong toxic. Diba, tanggalin natin yung katoksikan, yung pambababa siya Kim Pao. Kasi sila naman, diba, si Kimi tsaka si Paolo, wala naman silang ginagawa sa atin na masama. Diba, ang ginagawa lang nila, pakiligin tayo. Diba, ang ginagawa lang nila, pasayahin tayo, i-entertain tayo. So the most we could do is suportahan na lang natin sila at wag natin silang siraan. Okay, so mga chika, another update naman tayo. Good vibes naman this time. Okay, kasi yung kanina medyo nakakairita talaga. Okay, so kagabi mga chika, bumalik sa TV Patrol News. Okay, sina Kimi tsaka si Paolo. So, ang good news dito mga chika ay napanood na ng international press. Okay, global media mga kachika, yung movie ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear. So mga kachika, gustong gusto daw ng international press yun. Okay, ang ganda daw ng feedback. Kumbaga, kilig na kilig daw sila kahit na iba yung lengguwahe, di ba? Kasi syempre, it's a Tagalog or Filipino film. And then yung mga nanood dyan mga chika, iba't ibang nationality. Pero lahat sila, iisa yung sinabi at iyon ay ang kinilig silang lahat. Diba chika? Sabi nga ni Kimi, yung iba doon, tuwang-tuwa daw doon sa pet ni Kimi sa movie na nagngangalang Cookie. Diba si Cookie mga chika, yung parang hamster doon na nagnanarrate, diba, doon sa buhay ni Zari. Okay, so natutuwa daw sila doon. And of course mga chika, nagulat din, diba, si Kimi tsaka si Paolo doon sa feedback sa kanila nung international press. Okay, global media, yan yung iba't
ibang mga media mga kachika sa buong mundo. Diba? Surprise sila, surprise ang Kim Pao kasi sabi nila, hindi nila inaakala na magugustuhan iyon ng mga foreigners, diba? Ng iba't ibang mga nationality kasi akala nila ang makaka-appreciate nun, tayo lang dito ng mga Pilipino, pero mali pala yung akala nila mga kachika kasi nagustuhan iyon kahit ng mga taga-ibang bansa. Actually, yung pahabol nga ni Paolo mga kachika, may sinabi sa dyan, na short clip lang, na yung love daw talaga is a universal language. Tipong kahit iba-iba yung lengguwahe nating lahat mga kachika, basta yung ipinapakita sa eksena, ipinapakita sa pelikula ay pagmamahal, lahat yan maiintindihan natin, lahat yan ay makaka-relate tayo. Kaya mga chika, this is a very good news, diba? Kasi kung ang nakapanood niyan ngayon ay international press pa lang, expect na natin yung mga future, 'di ba, na manonood niyan sa March 26 and onwards, 'di ba, sa release niyan. Panigurado pipilahan 'yan. Okay, kung dito sa Pilipinas sure ball na tayo na box office 'yan. So malaki rin yung tsansa na sa ibang bansa mga chika, kahit hindi lang mga Pilipino, kahit iba pang mga nationality, panigurado manonood din 'yan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Again, sana patuloy nating suportahan si Kimi tsaka si Paolo. Etong mga bashers nila mga chika, kapag nakabasa tayo or nakakita tayo ng mga ganitong paninira sa Kim Pao, di ba? Sa social media, report na lang natin. Okay, actually itong netizen na ito, na nanira kay Kimi, as far as I know, nag-sorry na to eh. Pero ayoko na lang talakayin dito mga chika kasi mabubuhay na naman yung issue. Nag-sorry na to, parang nagiging thankful siya dahil hindi daw nagalit sa kanya si Kimi, pero hindi na siya pinansin ni Kimi. Hindi na siya nireplyan, dinedma na lang siya, which is a good thing. Kasi mga chika, ang gusto ng basher na to, attention eh. At kapag ka binigyan ng attention niya ng mga tao, lalo na ni Kimi, tuwang-tuwa yan kasi mapag-uusapan lang siya lalo. Kaya nga hindi ko na alam niyo yun, dinreel down or binigyan pa ng detalye, di ba, yung pagsusori niya dahil it's not worth it. Kung kayo tatanungin ko mga chika, ano ang masasabi niyo dito sa basher na ito na siniraan ang ating Chinita Princess? Ilagay niyo lang inyong opinion dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out!